Welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia. Yeah. Anti-Support Social Club Podcast. Tong ino #1, 5K lang yung views. Tang ina mo, magantay ka. Gusto mo meet up tayo eh, kasama namin yung 5K na yun eh. Ano ba, malula ka? Di ba? Naging intro na tuloy yan. No? O pakilala ka daw muna kasi baka nagki-claim tayo, hindi naman tayo kilala eh. Kilala ako. Bad trip ka sa akin sure nung Tuesday. Bad trip ka sa akin nung Tuesday. Tsaka nung Thursday. Ato, klase supremo ng mga lihitimong classes na pangit. Huwag kang magpanggap. Nasa master list kita eh. Pakit ang pota! Soy sa daw, general ng Soy Army. Kaibigan ng mga... Kaibigan ka na? Kaibigan na pare. Kasi... Nahawa eh. Frequency ko eh. Friendly na! Same frequency. May bumato sa sasakyan ito. Tansya ko. Sinaksak yung gulong ko, pre. Friends ng mga LGBT may HDMI. sumusi dito sa sasakyan. Sinuusi na ganun. Kinaskas ng bato, no? So yun nga, friends ako ng lahat. May nagpadala ng ulo. Ay, gago. May nagpadala ng ulo ng ibon sa tapat. Masamang senyales. Kaibigan na siya, oh. Papatayin ka. Ano yung sabihin nun? Yung ulo ng Pugutan Parang daw. tatapusin ka, pre. Parang gano'n. Parang bala. So, ikaw, kamukha mo daw si Dudut, pre. si Dudut pumayat na. Sabi sa comment eh. Uy, may issue yun eh, no? Nung sa basketball. Alam mo. Lumabas si kuya eh, oh. Joshua Point mga pare sa YouTube, Facebook, TikTok, Friends Tunan. Friends Tunan. Ay, gago, nadudulas ka! Tangin na intrusive thoughts mo, pre, nasasabi mo. Lumalabas yung tunay na ano. Tunay na ano, pare. Enemies Tunan, pare. Friends to everyone. Natumudulas tayo. Masahol. Kalaman nila yung tunay kung kakupalan, pre. Hindi Masahol ka. Friends to everyone. Friends Tunan. Mabilis na kami kaaway mo na. Mabilis lang, pre. Nung nakita mong parang may nakapisikalan yung kapatid mo dun sa basketball, anong pakiramdam? Tangina, normal eh, kuya. Hindi, pare, syempre nakakainis nung una. Sabi ko, putangina. Pero kampante ka kasi alam mo nagkakarate kayo magkakapatid eh. Oo, hindi. Walaki naman kasi yun eh. Okay lang naman yun. Kumbaga, naisip ko, okay lang naman, normal na maglabas ng emosyon sa basketball. Pero nasuputan lang talaga ako dahil sumugod pa siya. Knowing na, exhibition match lang yun, brad. Tangina kasi pre, Team Payaman yun eh. Alam mo naman, lahat gustong gumata sa Team Payaman eh. Team Payaman yung kalaban. Kailangan mapanis ko to. I-reels ko to eh. Yun yung mindset no nung mga nakaramihan doon sa kulay blue. Kailangan mapanis natin yung isa dito. At effective naman. No, nainis naman eh. Pare, nainis. effective siya. Pare, nakilala siya. Na-search nila. Nakilala siya as, sino ba to? Feeling sikat! Ano pala siya eh, nakita ko siya doon sa comment, parang PBB siya dati. Okay. Napikunin talaga siya doon, kahit doon pa lang sa PBB. Lagi siyang may anger issue siya, pare. Sure walang bitaw. Labanan nyo kami, 3v3, Jordan Banayad, Johnson daw. Tatlo kami. Pwede. Jordan Banayad. Bump ka talaga. Joke lang. Shoutout sa'yo, Bump. Lagi ako nanonood sa'yo. Nagkakarate kasi, kaya okay lang eh, no? Tsaka malaki naman si Dudut doon. Kaya sabi ko, hindi, okay lang yun nga. Naisip ko na normal lang yun. Pero nakornian lang ako na nagagaganong. Tapos makikita mo sila kung doon sa bench nila. Puta, nagbe-breakdance. Yeah. Trippings lang yun eh. Trippings na. Tapos ikaw, seryoso. Puta, parang ang cringe, di ba? Parang, ano ka ba? Paluwa yung kating mo, parang, parang mais ka. Kala mo, interbarangay eh. Exhibition lang siya eh. Exhibition match live. At sila, Lebron nga pag all-star game, mga naglalaro lang eh. Kasi ang exhibition game for the fans yun, hindi naman para sa iyo. Hindi for the glory mo yun. Kumbaga, so, yun ano. Pero tinulak siya parang si Dudut. Ay, ano yun? Wala. Parang tanginang bigat. At nga lang parang tumalsig pa siya. Ang bigat ni Dudut, pre. Laki nun. Utol ko. Anyway, nasa usapang mga celebrity kasi mga celebrity sila eh. 'Di ba? Tayo hindi man tayo celebrity, mga superstar tayo. Diba? Sakto lang sila, celebrity, mga sikat, tayo nasa superstar baba tayo. Sila eh. Nasa usapang celebrity tayo. May content naman tayo doon pero marami nag-ano, ano masasabi nyo, Aura Sir Jack, ano masasabi nyo doon? May content kami doon, panoorin nyo, pero final lang, para ano lang, matapos na. Umpisa mo. Yung sa pag-aaway nila. Away ba talaga? Parang sagutan yun eh. Para sa akin, medyo na-off ako kay Sir Jack. Kanino? Kay Sir Jack, na-off ako. Bakit? Kasi, tropa mo yan kumpara ko yun, Sir Jack, inaanak ko yung anak niya. Kumpare, syempre. Na-off lang ako ng bagay kasi kumbaga, nandun yung parang pang-provoke na post nung kung sino mang nag-post doon na kinongratulate si Aura, tapos ginamitan ng yung ganun na, her, di ba?
Kumbaga si Sir Jack yung una sinare niya yun Tapos naglagay siya ng pang-aasar Pang-aasar yun, hindi opinion yun, pang-aasar yun. Ang intention nun mang good time talaga. Joke time. Kumbaga ikaw yung nauna Kumbaga nananahimik yun, pero ikaw yung unang gumano ikaw unang sumumpit ng sago Ikaw yung kumutos Parang ngayon, nung pinagsusumpit din siya ng sago, syempre. Which is expected mo dapat. Oo. Expected yun. Tapos kumbaga, pinapanood ko lang kasi ang ingay, 2 gabi na nagtatrastuhan sila yung gay community, tapos Sir Jack. Para sa akin lang, nung kinabukasan, naglabas si Sir Jack nung yung idedemanda, para sa akin, na-off ako dun. Kasi kumbaga, nag-start ka ng sumpitan tayo ng sago Diba, nagsumpitan tayo ng sago, tapos biglang may hawak ang totoong tirador na. Kasi ang tingin ko rin doon pagka dumating na sa sampahan. Kasi sa internet naman, free ka naman mang-asar talaga. Asaran lang. Asaran lang. Pero pagka dumating na kasi... Ang ina sa akin wala yung page ko, pre. Pag dumating na sa demandaan, bro, let's be real, diretso na. Para kang pikon. Napikon ka sa unang pang-asar. Tangina yung page ko na wala, pre. Pero tuloy, asaran tayo, mga bading. Asaran tayo. Actually, bait mo nga nun Kasi ikaw, di ka na nga umano Kumbaga parang naglaylo ka na talaga Parang tangina nyo, mga yakin pala kayo. Bahala kayo. Hindi ka na umano, pre. Hindi kaya ni Sir Jack na parang na-down yung page niya nung una and then tuloy-tuloy pa rin siya Parang nagtuloy-tuloy naman ako kaso nandito nga sa YouTube. Hindi siya kasing aggressive ni Tol. Iba yung kay Sir Jack, mas aggressive siya compare sa iyo. Talagang siya all out war na talaga siya. Ang problema lang doon ako yung kina-off ako doon na demanda card, magdedemanda. Dato lang ganun. Parang para sa akin, sino ba ang bakla? Parang napaganon tuloy. Uy, ano nangyari yan? Ba't may demanda card ng aga-aga? Asaran lang hanggang dulo. Parang naging sumbong kuya kasi pag ganun, sumbong mama kasi. Parang nakipag-ano ka. Yun nga yung tingin ko doon Nakipag-away ka. Tapos nag-ano kayo, di ba? Nagbubunta lang kayo. Tapos biglang, kuya! Tapos ando ka sa likod ng kuya mo. Tapos, nagagaganon ka pa rin. Kumbaga, white flag na yun Pero, I'll give it to Sir Jack. Ito bibigyan ko siya ng credits. Okay. Credits, oo. If, okay lang yun, if talagang overextend na yung ginagawa ng bakla. To the point na may nananakot sa family niya, may... Pwede kasing ganun Pwede yun. Pag-usapan natin yun, di ba, sa GC? I'll consider it to Sir Jack. Kapag ganun ang sistema, hindi ko siya masisisi kung mag-post siya ng ganun para to defend his family and pigilan din yung mga pamangkin niya, yung anak niya. Kasi malay mo, may nang gaganon. Ultimo sa school. Yun nga, bro Meron yun, sure. Meron. Yun nga, Grabe nga death threat sa akin sa chat Ang up until now, alam nyo ba? Pero totoo. hindi ako natatakot Sa personal, talagang magbarilan na lang tayo. Titignan kami masama. Tanga na, minsan nga, mahilig pa naman ako sa kape. Tapos narinig ko dun sa drive-thru ng Starbucks. Putang ina, bading yung patay. Ay, patay. Sabi ko, baka duraan. May mga ganun tuloy ako Bro, the best bro, magdala ka palagi ng face mask. Kasi pag magkakain ka sa mga ganyan restaurant, at least matanggal mo yung face mask mo, yung pagkain mo, nasa lapag mo na. Hindi na niya alam na dudumihan. Kasi ako, iniisip ko na rin yan. Hindi ko na mababago yun Ako na lang nag-a-adjust, parang, di ba? Yeah. Mag-face mask ka rin pag alam mong magpa-public places ka. So, tignan nyo itong dynamics ito. Tignan nyo yung pinag-usapan natin na takot ka sa ganito, baka ano yun yung pagkain mo. Ikaw naman, ganun din. Pati tsura? Wala ba? Hindi, meron. Okay lang. Tuloy. So, di ba takot ka nga dahil na naririnig mong ganito. Hindi kaya umabot sa point na magsampa nga nanakot si Sir Jack na magsampa ng kaso because ina-anticipate niya yung ganyan. Kasi Yun nga biruin mo, yung tingin ko. Yun ang nakakainis Kasi biruin mo, nag-joke ka lang, no? Nagbigay ka knowing lang ng na opinion, pero siya. death threat na. Knowing na komedyante siya. Pupunta sa pati trabaho mo, business mo, idadamay nila. Yeah. Di ba? Ganun sila ka bobo. Grabe, bro. No? Yeah, totoo. Grabe. Na-receive nyo naman yan kung gano'n sila ka-extreme. Pero na-receive ko yun. Actually, nung... death threat ka rin, di ba? Oo, tsaka yung business ko, sabi niya, nakita ko pa yun sa GC, no? Sa GC nila. Kasi binibigyan ako ng screenshot ng mga fans natin dyan na plano nilang mag-bulk order sa business ko tapos hindi nila kiklaim. Tarantado, no? Ganon talaga sila, pare. Now, is that galaw ba yan ng gustong tanggapin? Totoo. Di ba pinaglalaban nila na tanggapin lang sila. Pero in terms of healthy conversation man lang sana or kung asaran-asaran lang. Pero hindi, parang gusto talaga nilang manira ng buhay, bro.
dadamay talaga nila trabaho mo. Oo nga, totoo. Oo nga naman. Nabalita ko to sa States lang pare Ganito rin, same lalaki siya, nagbigay lang siya ng opinion about sa pronoun. Ginawa ng community doon sa States, sinend yung video doon sa company ng lalaki. And Tapos, then? sinabi na, this guy is homophobic, ganyan. Hindi ko lang sure kung natanggal. Pero plano talaga nilang sirain yung buhay mo, bro. Okay. Diba? So, again, doon ako pupunta sa part ni Sir Jack na baka kasi kaya nagawa niya ito kasi ina-anticipate niya na yun no? Nagawin sa kanya yung mga ganong bagay. Pwedeng ina-anticipate or ginagawa na sa kanya, hindi lang niya bin-broadcast na tinatakot siya, dinedetret siya. Pwedeng ganun Pero, agree din ako kay Ato na, but then again, ikaw kasi nagsimulang mag-poke. Yeah. So, parang, hindi ka naman nila kinikibo hindi ka naman nila inaano, and then, ang thinking nga namin, syempre, gusto mo rin maging relevant, diba? Ako rin, kaya nga naman pero tayo naman kasi nauna nakipaglaban sa ganun Para silang asong ulul, pre. Kumbaga yung asong ulul na talaga yan. So, sa mga gustong tumray, dapat ready kayo. Ready ka na. Oo. Kumbaga asong ulul yung mga yan Tangan na, wala yung page ko nawala yung page ko. Anticipate mo na yan na... Ang sama nila tumingin sa public na lugar. Ako yung pagkawala ng page mo, pare, anticipated ko yan. Yeah. From the time na pinok ko yung ganun topic. Kasi wala pa kaming format. Ito talaga totoong wala kaming format nun. Wala pang flow ng usapan. Hindi rin na-expect niya ito na putang babagsak ng ganito yung page. Hindi niya ni-expect, anticipate yan. Ako anticipated ko. Pero Hindi mo siya sinabi. Hindi ko lang alam na gano'n. Hindi mo wala ako sinigla. Mo. Hindi mo lang sinabi na may sniper na ako sa balikat. Alam, gago to. Anticipated ko na may damage. Ang hindi ko alam, nuclear bomb yung marireceive natin, pre. Hindi ko alam na ganun ka-wide. Ang alam ko, parang babarilin tayo ng mga bash. Sobrang dami na. Alam ko yan Kahit ito, alam mo yan. Viral to. We talk about it after we record. Tangina, viral to. Alam namin. Wave to. Revolution to. Pero hindi namin alam na ganun gagawin nila. Na pinagre-report nila kami, ultimo business ni Josh, tinatangkaan nilang sirain. Ganon sila, pre. Ganon, grabe. Ever since naman, tinitira nila yung masculinity content natin, ang gagawin natin is stitch, sagutin with logic. Diba? Logic, yeah. Rational. Sasagutin namin based sa knowledge din namin. Hindi kami nagsabi sa mga followers namin na, takin na i-report nyo yan. Walang ganun. Walang ganun. Sendan nyo ng death threat yan. Hindi ganun Kasi hindi naman dapat ganoon Kailangan para ma-push mo yung message mo. Kaya nga, tingnan mo lately yung mga babae, may gagawin nga akong video sa TikTok. Sasayaw ka? Hindi. Na babae na mismo nakaka-realize na ang reality daw ng lalaki, they appreciate men based sa napoprovide natin. Yeah. Babae na nag-content nun Diba? So, kung hindi namin sinabi ng mabuti yun, diba? Kung dahil namin pinupush siya ng mabuti yun sa social media, ma-appreciate ba nila yun? Hindi. Diba? Hanggang ngayon, may pushback pa rin sa masculinity. Ngayon, na-appreciate nila. Because, based nga sa kaming tatlo, pinupush namin yung message namin ng maayos, ng logical. Diba? Hindi kami nagdi-detrate. Kung dinidetrate namin yung mga babae, yung mga feminism dati, baka nasa kulungan na kami ngayon. Diba? And hindi kami ganun ka-aggressive to the point na sisirain namin yung buhay ninyo. Dun yung tinatakil natin ng tinatakil yung mga babae. Sure, marami pang may mga kumain pa nga ng puwet nyo kasi tangina, hanggang angas nito. Diba? May mga na-fall. May mga kain pa. Hindi, anyway, ang nilalaban kasi nila dyan, ganito ang argumento nila dyan. O kunyari, may bading. Pakiramdam niya, babae siya. Okay. In-identify niya yung sarili niya as babae siya. Ano naman sa'yo? Namatay ka ba? Ayun din, babalik naman natin. O kung ganun, ang tingin mo sa sarili mo, babae ka, kahit lalaki ka. Kung ang tingin namin sa lalaki, namatay ka ba? Di ba? Yun na yun Yun na yun. Ganun na yun dapat Wala naman talaga namatay. Pero ba't nire-report yung page? Okay nang ina nyo rin Huwag ka kasi sumigaw para sabihin nila may sense ka. Okay, baka magtagilis na ako sa mga susunod. Yun nga, isa pang problema nun. Di ba sabi nga natin last time, kung gusto mo nga maging babae, ang problema kasi kaya naiinis sa inyo yung mga tao. Kami naman dito, di ba pinag-uusapan? Kasi ikukumpara nila yan sa atin Kayo nga nagtuturo kayo ng tinuturo namin to sa gustong makinig. Hindi namin to ipino-push sa mga lalamunan ninyo. Yeah. Walang mainstream media ang nagbabalita. Sila Johnson Point,
Hindi namin kakampi mainstream media actually. Kalaban namin Kalaban yan. nga namin yan eh. Pero kayo kasi, talagang pinipilit ninyo sa mga tao. Again, kaya nga kayo may community. Kasi dyan ninyo pwedeng i-apply yung mga kabalbalan ninyo, yung mga natutunan ninyong mga pronoun. Kayo lang. Kayo lang. Ang problema, pati mga taong, actually, kahit nga walang movement na sinasalihan eh, magtataka eh. Putang ina, ang brusko niyan, magtataka eh. Diba? Yeah. Kahit hindi alam yung mga ganitong pinag-uusapan natin, hindi alam din, di rin aware sa mga woke, di rin aware sa ganito. Kumbaga normies lang, mga normies, magtataka pa rin eh. Bakit may di ba lalaki yan si Aura? Pati yun sila nauuga ninyo, kaya naiinis din sa inyo eh. Kasi pinupush ninyo eh. Yeah. Tangin na, mas rip pa nga yung muscle mo sa ibang mga lalaki. Alam mo, bro. Yan po, tangin na yun. Tsaka, kumbaga, yun lang naman yung argumento nila eh. Tangina, ano ba sa inyo? Kahit yung may TikToker na nilalaban niya, ano bang paki nyo? Namatay ba kayo? Nasira ba yung buhay nyo kung may bading na, or member ng LGBTQ na ang pakiramdam niya, babae siya, pakiramdam niya, lalaki siya. Na paano ba kayo? Na paano rin ba sila? Ang argument ko doon, if that's the case, kung ganun pala ang sagutan, edi huwag nyo nang pigilan yung drugs. Bakit? Nasira ba yung buhay ninyo sa pagdadrugs ng ibang tao? Hindi, parang ganun lang yung argument doon eh. Hindi eh. Masama siya eh. And then, alam mong makakasira siya sa community. That's why you wanted to stop. Patulad nung delusional na yan. Gusto natin pahintuin. Kasi alam natin na dangerous yan. Nakita na natin sa US ngayon. No. Dangerous siya sa kabataan. Tingnan mo, kinukuyog si Myron Gaines sa isang kolehiyo ng mga bata sa US. Ng mga delusional na iba't ibang kulay yung buhok. Yun, tumaas lang yung sales ng mga pangkulay ng buhok tsaka mga tote bag. Pwede ngang baka sayop yan nun. Oo nga, no? Kasi nga, yung cosmetic pare, sila na yung number one na grossing. Oo nga. Ano ngayon, company. Oo nga. Ang daming naging CEO dahil sa cosmetics. Oo nga, no? Palo. Ultimo yung Kardashians, billion yung pera ngayon, pre. Yeah. Dahil sa cosmetics, sa pakulay ng buhok, sa makeup. Kasi ultimo lalaki, nagbe-makeup na. Putang. Pwedeng sayop. Diba? And then yung sales ng gamot ng pharma na anti-AIDS, palo. Ano yung mga pampaboses babae, pampalaki ng dede. At totoo yan, yung hormonal medicines and pills. And also yung gumagawa ng gamot sa HIV. The more na marami ng AIDS at HIV, palo yung sales nila. Habang buhay ka, magre-rely sa kanya. Yaman, paldo. Isipin mo yung tol, nakasubscribe ka sa gamot niya. Parang nakasubscribe ka nun eh. Lifetime nakasubscribe ka. And weekly ka bumibili ng gamot sa AIDS. Putang inang wala ng lunas. Pero mo ginawa kayong business, no? Ginawa kayong business. Gusto niyo lang dumami yung bakla sa Pilipinas para bumili ng pills nila. Makasubscribe ka doon sa pills na gamot nila para ang pinakapapalo. Tuwan-tuwa sila sa inyo. Ginagago nila kayo. So gusto nila maging bakla pa kayo lahat. Legit, no? Kaya kasi nung konti pa yung mga bading, ang taas ng sales ng Red Horse eh. Kasi mga brusko eh, no? Beer. Tapos nung putang nung dumaming bakla, tumaas yung sales ng Smirnoff, no? Naisip mo pa yun, ayot. So, pabalik ko lang, going back lang doon kay Sir. Ang ina na yun. Yung Smirnoff sa atin, di na tayo. Nagulat ako, nagbanggit ng brand ng bota. Hindi, dangin na dati, Red Horse ako, Brusco ako, man! Di ba? Brusco ako eh. Isang stallion nga. Di ba? Tangina ngayon, tumaas yung sales ng Smirnoff, no? Tanduay Ice. So, going back. Pag yung katabi mong lalaki, iniinom Smirnoff, patay ka dyan. Kay... Napadura eh. Tangina niyo, balik tayo doon. Tangina niya, kay Sir Jack, ako rin, di rin ako agree sa'yo, Sir Jack, sa pag-point mo ng kaso-kaso. Kasi parang ang dating nga, parang naging sumbong kuya ka pagdating sa kaso-kaso topic. Pero kung ang reason mo nga dyan, na ano yung family mo, ginagalaw nila yung business mo, ginugulo nila, dinedeath threat ka, naiintindihan kita. Okay, naiintindihan kita sa part na yun. Pero kung walang ganon, and then nilalabas mo yung kaso-kaso card, pangit nun. Kasi ikaw nagsimula eh. Iyakin mo. Yung kapatid ko ng bunso eh. Wag kang mag-revolution kagaya namin kung hindi mo kaya yung marireceive mong Kasi talagang may kapalit yan. Pag gumawa ka ng wave ng movement, may kapalit yan. At sasaluhin mo talaga yung hate, yung ganyan. Kasama yon. Ganun talaga mga nagsisimula ng revolution. No? Tanongin mo na lang. Yung kapatid ko pre, yung bunso, sabi niya, may mga klase nga ako eh. Ayaw nila sa content mo eh. Sabi ko, di in-optic-optica nila. Parang mga ganyan-ganyan, parinig. Sabi ko, hayaan mo lang yun. Wala namang effect yun eh.
Pero pag yung tingin mo, physically ka, didepensa ka. Pero pag yung ganyan lang, bad trip sila sa akin, bad trip. Yung kuya mo, awatin mo, ganito, walang effect yun sa'yo. So, huwag kang sasagot, huwag mo kayo didepensa. Ano ka lang, yung kapatid kong bunso. Yung kasama natin dito. Tingin ko naman yun, mukhang maunawain naman siya sa nakikita. Sabi ko, bayaan mo lang. Basta wag mo hindi mo kailangan silang makipagtalo dun sa kanila kasi unang-una, in-stress na lang yung sarili nila. Sila na yun. Di ba? Ikaw, kalmado ka lang, banaid ka lang dapat. Na umabot sa kanila yun, sinabihan pa siya. Apektado talaga sila, pre. Sila na yun. Pero ikaw, dapat chill ka lang, bro. Kung nanonood ka, pare, chill ka lang. Inggit yun kasi may mga superstar siyang tropa. Isipin mo, nakita niya yung mundo natin. Nakita niya, nakasama niya tayo on and off cam. Yeah. Tangin mas maangas siya sa mga classmate niya. Sa mga classmate niya na yun, yung mga nang-hate na yun, baka pag nakita pa tayo nun, magpa-picture pa yun eh. Gago, ito nga eh, real talk yan, inggit na inggit yun. Kasi nga, hindi nila tayo nakasama on and off cam. Kahit anong hate na mga yun, gugustuhin nila tayo makasama on and off cam. Pero kung gusto niya man, friendly naman kami, di ba? Tayo mga intro nila, di ba? Enemies to none to. Ito naman, kaibigan na. No? Friends to none. Friends to none na nga to, pati tayo kinaway eh. Siguro sa akin, ang ano ko doon masasabi ko lang parang, think before you click. Yeah. Nagganon siya eh. Parang si Sir Jack yung perfect example nun. No. Tangina, nag-start ka ng ganyan eh. So, hindi yan na-expect yun. tsaka kumbaga, Dapat sa edad mo na yun. Sa edad ni Sir Jack, tayo nga sa edad natin, anticipated natin. Sobrang iyakin na ng mga tao ngayon. Sobrang sensitibo na ng mga tao ngayon. Hindi na ubra yung joke ngayon eh. Ang mga nakakatawa na lang ngayon, sila Malupito na lang, sila Pete Silog na lang. Pero pag yung magjo-joke ka nung dati, kunyari, kalbo, nakakatawa yun eh. Uy, parang bading, nakakatawa yun. Bawal na yun ngayon. Totoo. Kumbaga ngayon, bawal ka na basta-basta magbiro ngayon. Kumbaga pag nakapagpatawa ka nga ng tao, pang matalino yun eh. Iba yung intellect nun. Kaya ngayon, kung magjo-joke ka ng ganyan, pag-isipan mo muna kasi nga, may community masasagasaan. At alam mo naman yung LGBTQ pag nag-retaliate, bro. Alam ni Sir Jack, matanda na siya, pre. Alam. I'll give it to him. So, alam mo yan, Sir Jack, kung mapapanood mo to, na dapat anticipated mo yun. Kasi nga nangyari na nga sa amin eh, bakit hindi ka pa natuto? 'Di ba? Para sabihin mo na siya na nga lang eh. Para sabihin mo halimbawa na sa daw kasi hindi ko anticipated na ganito yung magiging reaction nila. Anticipated mo yan. Daman. So, wag mo ilabas yung sa kaso-kaso shit na yan kung hindi naman totally dinadamay yung mga family mo. Pero kung dinadamay nga, clarify ko lang, kung dinadamay yung family mo, naiintindihan kita. Tapos para sa akin, kung ilalabas mo na yung kaso card na yun, dapat stop na yun eh. Wag ka lang mag-follow up dapat. Kasi kumbaga ano na yun eh. Kumbaga, gumawa ka na ng move. Isi-safety ko na yung family ko. Isi-safety ko na yung businesses ko. Kaso card, stop na yun. Kaso tuloy-tuloy pa rin eh, no? Kasi ang ginigate nyo, si Aura okay na kami. Okay na kami ni Aura. Ito mga bading na to. Hindi. Community yun. Community hindi sila. titigil yan basta-basta. Hindi okay na kami ni Aura eh. Pwede naman talaga, hindi naman makikipag-away sa yun talaga eh. Artista yun eh. Okay na kami ni Aura. Yung community ang inaano ko, tanginan yung mga community. Walang ganun. Hindi pwede yun. Hindi ka na yan titigilan. At hindi ko rin kasigat sa'yo, bakit binabasa mo pa yung mga... Tangina ako, hindi ko binabasa at tiyagarin kasi neto ni Sir Jack magbasa ng mga comment. Ako, tangina pre, hindi ko binabasa yung mga nonsense. Pre. Alam ko yung stand ko, alam ko yung stand nila. Pag alam kong nonsense, first paragraph pa lang, malalaman mo na pag nonsense. Tsaka pre, hindi. Laging ganun yung comment eh. Mapapansin mo, pagka about sa kanila, sasabihin, lagi lang commonly na nababasa ko. Maligo muna bago mag-podcast. Puro ganun eh, sasabihin. Mukhang mabawi. Ano naman sa'yo, kung di maligo, naamoy mo ba? Puro ad hominem eh. Kaya nga. Kwenta-kwenta, kaya kayo magbasa ng mga ganyan. Tangina pare, 95% ng bakla sa Pilipinas, pangit naman talaga. Alam mo, sa totoo lang. Nakakatawa lang mukha nyo. Sa totoo lang. Ultimo yung mga bading na babaihan na, yung mga trans na. Quiet na sila. Kasi alam nilang nandun na sila sa side ng mga feminine eh. Yung magaganda? Oo, talagang pino na sila. Totoo yan. Yung mga nagkukumahog dito, yung mga nagwawala dito, yung mga ano eh. Mga baklang kanal. Mapapalagan ba tayo suntukan, di ba? Pre, may nag-PPM nga sa akin bakla eh. Talagang, mukhang ang pangit ng mukha niya, pre. Baklang-bakla na talaga. Talagang pamburugan yung mukha niya. PPM ako, suntukan tayo, kita tayo. Sabi ko, pambabae ba yan? Pambabae ba? Ganyan ba yung gusto mong her? Sanay yan sila bro, kaya ganyan sila, mahilig sila yaya ng suntukan kasi akala nga nila malakas sila dahil ang nagugulpi nila yung mga minor nilang kainuman.
Hindi pa sila nakakasuntukan ng kasing edad nila eh. Alam mo. Pag kasing edad nila, pansin mo sa mga videos, pag kasing edad nila na bading din, sampalan sila sa bunutan. Oo. Di ba? Pero pag lalaking minor yun, di ba may isang video nga na ipagsuntukan, minor yun. Parang, hindi naman minor siguro. Pero mas Totoy. bata sa kanya, Totoy. totoy sa kanya. Totoy. Mahilig sa totoy yung mga yan. Kaya akala nila mas malakas sila sa atin kasi ang nagugulpi ninyo madalas, mga mas bata sa inyo. Kaya hindi namin kayo papatulan kasi tanginang yan, dugi kami sa inyo. Wala nang babasagin sa mukha niya. Babasagin sa mukha mo eh. Di ba? Again, think before you click. Oh, yun. Huwag kang maglaro ng apoy kung ayaw mong mapasok. Aray! Yun ang isa sa lesson doon sa Sir Jack Aura issue. Yeah, tama yung sinabi na to. Think before you click. Alam mong apoy yan, yung anticipated yan. Huwag mo sabihin hindi mo alam yan. Anticipated yan bago mo i-type yan. Kami, ganun din kami. Alam namin yan. Isa't isa yun, boss. At sana na matuto na kayo na hindi nyo pwedeng tapik-tapikin yung community na, pwede, pare. LGTB, HDMI. Basta-basta nang walang consequences. Alam nyo magre-retaliate yung mga yan. Ganun talaga. So, kung magbibitaw kayo sa kanila na komento, make sure na informative yan. So, mababackupan namin kayo. Kakampi nyo kami sa pagsugpo sa mga delusional na yan. Just make sure lang talaga na informative yung bibitawan ninyo. And straightforward. At huwag kayong magbaback down. Huwag kayong mag-hold up. Kasi pag nag-back down kayo, tangina, iwanan namin kayo. Di Wala na kayo yan. Pag mga babackupan. gano'n na demanda card, wala na yan. Ako, pag yun na ako nan. Huwag ka magbaback down. Nandito kami. Dito kami sa likod mo. Tsaka yung naniniwala ka rin sa sinasabi mo, hindi lang dahil na-impluensya. Yung alam mo talagang tama, yung gusto mo talagang mangyari. Kasi nagiging, yun nga, yung foundation ng paniniwala mo, shaky. Pag hindi mo talaga siya pinapaniwalaan, madali kang umurong kasi hindi ka naman talaga naniniwala sa sinasabi mo. Diba? Pag konting comment, negative comment, ay putang ina, ayoko nito. Balimbing ka na. Balimbing ka na. So, kailangan naniniwala ka. So kung gusto niyo ng pangalawang tuloy sa buhay, pare, don't forget to subscribe, no? Again, anong masasabi niyo rito? Agree ba kayo doon sa pagsasampa ng kaso ni Sir Jack or dapat hindi na, no? Interesado kami sa masasabi niyo, pare, iwan niyo yan sa baba. Click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na upload ng Anti-Support Social Club Podcast. See ya. Tsaka napapaisip kami. Biglang gano'n. Hindi napapaisip kami. Kunyari, mag-shoot kami sa labas, sa kung saang dagat, sa kung saang resort. Ganda Saan yan. ba maganda? Maganda yung view. Comment nyo rin. Comment nila. Saan ba maganda, no? Pinabasa namin yan. Nakikipagmurahan nga si Atu dyan. Gago, hindi ako yun. Ano yun?